Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Kung kayo po ay hindi makalabas sa inyong mga tahanan, kung kayo ay may sakit o merong napakahalagang dahilan bakit hindi kayo makapasok sa mga simbahan, pwede po kayong manatili dyan, sumusubaybay sa ating online mass. Kung kayo po ay meron din mga palaspas na gustong pa-bless, pwede nyo pong itong hawakin. Tilapit sa inyong mga screen para sa panalangin pagbabasbas sa mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan. At sa pamagitan niya aming sapitin ang hindi pagmamaliw na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa na dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin. Para sa krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin. At ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa.
Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at nabuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninulukhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag sa lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Yesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tumindig ang matatanda ng bayan at ang mga punong saserdote at mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila. Ang taong ito ay nahuli naming nanululsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya'y ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw bang hari ng mga Hudyo? Kayo nang nagsabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika, sa pamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan na maghimagsik ang buong Judea. Magsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Na marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At ang malaman siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang pinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa itong makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan na ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon na mga punong saserdote at mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes. Pati na ang kanya mga kawal, sinuotan siya ng maringal na damit at pinabalik kay Pilato. At ang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Pinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote at mga puno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, sinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipapahagupit ko lamang siya sa kalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong yan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao, ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipapahagupit ko lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang pinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay. Ayon sa hinihingi nila, at binigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingunan sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at ang mga sinapupunan hindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na ito ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan nyo kami, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, pinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Nililigtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulanan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya? Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Na mag-ika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain, hanggang sa 3 ng hapon, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Nang makita ng kapitan na nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay nga matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. May napanood po akong isang video sa Spain. May sinakulo po silang ipapalabas sa simbahan. Pero para po ma-promote ito pong palabas, yung pong aktor na lalabas na Jesus Christ, lumakad po siya sa daan.
At nag-costume po siya, nakamuka ng ating Panginoong Hesukristo nung ipapako na siya sa krus. Naglalakad po itong aktor sa gitna ng napakaraming tao, naka-makeup na po, na parang binugbog, nilagyan po ng dugo-dugo yung kanyang katawan. Nakasuot po siya ng koronang tinik sa kanyang ulo. Kakaunti po ang kanyang suot. Mukha talaga po siyang kawawa. At umupo po itong aktor sa isang sulok. Naglagay po siya ng isang karatula, a sign sa tabi niya. Ang sabi sa Kastila, "Siéntese conmigo." Ang ibig po sabihin, sit with me. At alam niyo po kung ano nangyari. Napakarami po na mga dumadaan ang napatigil, napahinto po sila. Napatingin po sila dito sa aktor, kahit na alam po nila nagpapanggap lang siya, pero pag nakita niyo po, parang nakita niyo na ang Panginoon, kaawa-awa. At isa-isa po lumapit dito sa aktor na nagpapanggap na ating Panginoong Hesukristo. Iba-iba po yung reaction ng mga tao. Meron pong lumuhod, meron pong nagdasal, meron pong nanay, nilapit po niya yung kanyang anak, pinapabendisyon po dito kay Jesus. Meron din pong kumausap dito sa aktor. Para bang sinasabi niya yung kanyang problema. At bandang huli, meron pong isang tao, niyakap siya. Humahagulgol po siya sa iyak, sa lungkot. Humihingi po siya ng tawad. At tinatanong po nitong taong ito, dito sa aktor na nagpapanggap na ating Panginoon, kung mapapatawad ba siya doon sa kanyang kasalanan. Kasi alam niya, napakasama ng kanyang ginawa. Wala pong ibang ginawa itong aktor na nandun sa katayuan ni Jesus. Kung hindi, makinig lang at ang yakapin siya. Try niyo po na hanapin yung video. Napakaganda. Makikita niyo po yan sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang pamagat po is, "Siéntese conmigo." Ibig po sabihin is, sit with me. Very touching. Nakakaantig po ng puso. Pero, ang ganda pong pagnilayan, no? Ikaw, kapatid, kung man makikita mo face to face itong ating Panginoon, dun sa kanyang itsura na talagang kaawa-awa, kalunos-lunos, anong gagawin mo? Maaawa ka din ba? Lalambot ba yung matigas mo ng puso? Maluluha ka ba? O iiwasan mo siya? Anong sasabihin mo sa Panginoon kapag nakita mo yung itsura niya doon sa punto na kung saan inalay niya ang sarili niyang buhay para sa iyo? Nakakatawa sa ating pong nabasang ebanghelyo, sa pagpasok po sa syudad ng ating Panginoong Hesukristo, sa syudad ng Jerusalem, sinalubong daw siya ng mga tao. Napakarami nila, nagdadala sila ng mga palaspas. Naglatag pa nga sila ng mga balabal para daanan niya. At sumisigaw ang mga taong ito. Sabi nila, "Hosanna! Hosanna!" Ibig po sabihin is, save us, ligtas mo kami, tulungan mo kami. Pero nung dinakip si Jesus, noong nandun na si Jesus sa harap ni Pilato, ang tanong, nasaan na yung mga taong ito na sumalubong sa kanya? Nasaan na itong mga taong natutuwa na siya'y dumating, naniniwala na ililigtas sila? Nasaan na itong mga taong ito? Diba? Di na natin sila narinig. Wala na sila. Nagtakbuhan na yung mga alagad. Nagtago na yung mga apostol. Yung mga sumisigaw na Hosanna, iba na ang sigaw nila. Sinasabi nila ngayon, ipako sa krus, patayin siya, palayain si Barabas. Di po ba? Nakakalungkot yan. Pinagtaksilan siya ng mga sumalubong sa kanya. Di po ba? Kung araw-araw kayong nakikinig sa ating mga misa, kung alam niyo po ang mabuting balita, ang dami pong natulungan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero wala na sila nung siya'y nagdudusa. Nasaan na yung mga libo-libong pinakain niya nung pinarami niya yung kakaunting tinapay at isda? Wala. Nasaan yung mga bulag, lumpo, mga paralitiko, mga may sakit na pinagaling niya? Wala. Nasaan yung mga taong pinalaya niya na sinaniban dati ng masamang espiritu? Wala. Nasaan yung mga taong naniwala, sumampalataya sa Kanya? Hindi na natin narinig, hindi na natin nakita. Wala na sila nung nahuli ang Panginoon. May katotohanan, di po ba? Na habang may natutulungan ka, marami kang kaibigan.
Amen? Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, ikaw na ang lalayuan. Alam natin yan. Di po ba? Kapag marami kang pera, mabango ka. Pero pag wala ka ng kwalta, daig mo pa ang taong grasa. Iniiwasan ka. Kala mo, may sakit ka na mahahawa mo sila. Pero ano po ang mabuting balita? Kahit na nakakalungkot, wala man ni isa ang nanatili sa mga alagad, sa mga tinulungan ng ating Panginoon. Ito po ang mabuting balita, na kahit na iniwan ang ating Panginoon, kahit na mag-isa lang si Jesus, kahit na hirap ang Diyos, nagpatuloy siya, lumaban siya, at tinapos niya ang kanyang sakripisyo sa krus. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Yan ang Diyos natin. Mga kapatid, hindi siya mang-iiwan kahit iniwan natin siya. Meron po tayong isang Diyos na paglalaban tayo hanggang huli. Kahit na madalas wala tayong utang na loob sa Kanya. Hindi sumasakit ang loob ng Diyos. Marunong siyang magpatawad. Ang kanyang pagmamahal ay taos, lubos, at ubos. Pero yan yung nakakapagtaka po, no, sa ugali ng Diyos. Napansin niyo po ba? Hindi siya natatakot na gawin yung mahirap, yung masakit, yung mabigat para sa atin. Bakit kaya? Hindi niyo po pa pinag-iisipan yon? Bakit kaya ang Diyos pinipili niya palagi yung hindi madali, yung hindi sandali? Why does God always choose what is difficult, hard, and complicated? Kaya naman niya eh. Basahin niyo man po ang Biblia, ang dami pong ganitong kwento. Bakit po kung sino pa yung hindi marunong magsalita, si Moises, siya pa yung pinadala ng Diyos para humarap sa hari ng Ehipto. Di po ba? Bakit pumili ang Diyos ng isang babaeng baog para isilang ang isang propeta, si Samuel? Bakit mas gusto pa ng Diyos piliin ang isang batang maliit para matalo ang isang higante, si Goliath? Bakit pumili ang Diyos gumamit ng isang birhen para isilang ang manunubos, ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit kailangan pa na magpahuli ng Diyos, magpakulong? Bakit kailangan pa niyang tiisin ang hagupit? Bakit kailangan pa niyang manatili na tinitiis din ng pamamahiya ng ibang tao? Bakit kailangan niya magpapako sa Kalbaryo? Bakit kailangan niyang manatili doon sa krus? Bakit tinayaan niya ang sarili niya na mamatay, ilibing, para lang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan? Bakit hindi na lang gawin ng Diyos yung madali para sa ating kaligtasan? Bakit mas pinili pa ng Diyos yung komplikado at imposibleng paraan? Ano pong sagot? Ito ay dahil Diyos siya. At pagdating sa Diyos, tandaan nyo, walang mahirap. Pagdating sa Diyos, walang mabigat. Pagdating sa Diyos, walang imposible. Kasi kung hindi magagawa ng Diyos ang mahirap at imposible, ano siyang klaseng Diyos? Hindi siya tunay na Diyos. Amen? And this is the good news, my dear friends. Even if it's hard, even if it's difficult, even if it's impossible, God can do it. God can make it. God can win it. Amen? Wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang imposible. Kaya kung Kristiyano ka, wag na wag mong sasabihin ang salitang yon. Pagdating sa Diyos, walang mahirap, walang imposible. Ang sabihin mo, pag naghihirapan ka, pag nabibigatan ka, pag merong imposibleng problema, merong isang Diyos na mga imposible. Kaya kapatid, kung dumadaan man po kayo sa inyong mga kalbaryo ngayon, huwag mong iiwanan ng Diyos. Isama mo siya. Sinasabi ko sa iyo, malalampasan mo gaano pa kahirap, gaano pa kabigat yung iyong pagsubok. Natuwa ka na kapatid dahil meron tayong Diyos na madali lang para sa Kanya yung paghihirap mo. Papasok na po tayo sa mahal na araw. Alam ko po, marami sa inyo maglilibot, mag-iikot, papasyal ngayong mahal na araw. Meron pong iba sa inyo magbibisita iglesia. Meron din po magmamahal na araw sa beach, magbabakasyon. Mga kapatid, baka makalimutan niyo po
ang dahilan bakit malaya tayo ngayon. Ito ay dahil sa sakripisyo ng Diyos. Sana bago man po kayo lumakad, magpakasaya, magbakasyon, huminto muna kayo. Sana lumuhod kayo, magdasal kayo, upuan nyo naman ang Panginoon. Damayan natin ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Pahalagahan natin ang kanyang sakripisyo. Wala na pong ibang ikatutuwa ang Diyos ngayong mahal na araw kung hindi ang makasama natin siya muli. Kaya, mga kapatid, please, kahit konting sandali, pero bigay mo ang iyong puso, ang iyong damdamin, ang iyong oras sa Kanya. Damayan mo ang ating Panginoon, paramdam mo ang iyong pagmamahal sa Kanya ngayong mahal na araw. Salamatan po natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin at ng ating pagbabagong buhay. Kaya lahat po ng papuri, parangal at pasasalamat, ibigay natin sa Kanya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay magmuli. Umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong pagtitiwala sa mahabaging pagmamahal ng Panginoon na nakakaunawa sa ating kahirapan at pangangailangan. Dulog natin ang ating mga kahilingan at manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa tulad ng nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas lagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, ating Arsobispo Florentino G. Lavarias, Reverendo Padre Joel Jomar Jesus Gatos, at sa ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kalwalhatiang walang hanggan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit hinaring salarin. Sa pagmamalasakit niya ay kami palayain. Sa kamatayan kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Putspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francescong aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating humihingi ng mabilis na kagalingan sa kanilang sakit pangangatawan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila sa bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinagsalo mo sa banal na pagkikinabang. Kami iyong pinalingon, may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, ang linggong ito ay tinatawag pong mahal na araw. Bakit mahal ang mga araw na ito? Dahil ipapakita sa atin, ipaparinig at ipaparamdam sa atin na meron tayong mapagmahal na Diyos araw-araw. At tanong, paano mo susuklian ang pagmamahal ng Diyos na ito sa iyo? Harinawa, umupo ka kasama niya. Damayan mo ang Diyos sa kanyang paghihirap. Magnilay ka, magdasal ka sa banal na linggong ito. Alam ko po, marami sa inyo ang gustong ma-relax. Pero tandaan nyo, kung wala ang Diyos, walang kapayapaan ang buhay niyo. Pwedeng matapos ang linggong ito na kayo'y nag-outing, nag-beach, nag-reunion. Pero pagbalik nyo sa inyong trabaho, pagod pa rin kayo. Bakit? May nakaligtaan kayong mas mahalaga, ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos lang ang makakapagbigay ng kapayapaan at gaan ng isip, puso ng ating kalooban. Kaya mga kapatid, bilang assignment natin ngayong paparating na linggo, sana wag nyo naman pong hahayaan na lumipas ang mahal na araw na hindi kayo pumupunta sa simbahan, nagdarasal, nananalangin kasama ng inyong mga pamilya. At pinapaalala ko lang po, baka makaligtaan nyo na sa Good Friday ay ang pangalawang araw na dapat po tayo ay mag-fasting and abstinence. Fasting, hindi po fast eating, fasting 1 full meal a day para po sa mga 18 to 59 years old. Kung wala din po kayong sakit, please do a fast. Mili lang po kayo kung anong oras kayo kakain na buo. Meron kayong kanin, meron kayong ulam, meron kayong dessert. But the rest of the day, pwede po kayong uminom ng tubig, pwede po kayong kumain ng biskwit. Ibig po sabihin ng fasting is do not overindulge. Huwag po kayong magpapakabusog, magsakripisyo kayo para sa Diyos, para sa pagpapakabuti din, pagdidisiplina ng inyong mga kaluluwa. Abstinence, yan po yung refraining from eating meat. Bawal muna po ang karne. Naway sa ating pagsasakripisyo, sa ating pakikisa kay Kristo, makatulong po sa pagpapakabuti ng ating mga damdamin at ng ating mga kaluluwa. Kapatid, pag nawawalan ka ng pag-asa, tandaan mo na meron kang isang Diyos ng imposible, walang imposible sa buhay kapag nandyan kasama mo ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbas ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.